Hindi ito simpleng balita. Hindi rin ito opisyal na anunsyo ng digmaan. Ang tatlong opsyon na ito ni President Donald Trump laban sa Iran ay lumabas mula sa mga ulat ng mga pangunahing news organizations gaya ng CNN. Batay sa mga source sa loob ng administrasyon na pamilyar sa mga usapan sa likod ng mga saradong pinto. Para malinaw sa lahat ng manonood, hindi ito opisyal na plano na inilabas sa publiko, kundi isang malinaw na larawan ng mga pagpipili ang pinag-uusapan ngayon sa US. At dito nagiging mas seryoso ang usapan. Dahil kung totoo na ito ang tatlong landas na nasa mesa ngayon ng US, bawat isang option ay may katumbas na reaksyon mula sa Iran. Alam naman ng karamihan na hindi tahimik ang Iran. Hindi sila nagpapaapi at hindi rin sila nanonood lang sa pangyayari. Kaya sa video na ito, susuriin natin kung ano ba talaga ang tatlong option na ito. Gaano ba karealistic ang US at paano tutugon ang Iran sa bawat hakbang. Walang hype ang video na ito. Walang bias. Puro pagsusuri. Dahil sa usaping ito, ang maling kalkulasyon ay hindi lang headline. Maaari itong maging krisis na mararamdaman ng buong mundo. Kung susuriin natin ang tatlong landas na nasa harap ni Donald Trump, ang unang option ay diplomasya muna bago bala. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng diplomasya sa konteksto ng Iran ngayon? Hindi ito simpleng usap lang. Ito ay kombinasyon ng pressure at pakikipagnegosasyon. Sa kasalukuyang sitwasyon mga kaibigan, malinaw ang pangunahing layunin ng US. Una, pigilan ng Iran sa pagdevelop ng nuclear weapon capability. Ikalawa, ilimit o tuluyang itigil ang uranium enrichment. Ikatlo, i-control ang ballistic missile development. At pang-apat, pahupain ang regional proxy activities ng Iran. Pero ang problema, para sa Iran, ang uranium enrichment ay bahagi ng kanilang sovereign right bilang signatory ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Sa pananaw ng Iran, hindi nila tinatanggap ang demand ng US na zero uranium enrichment. Dahil para sa kanila, ito ay paglabag sa kanilang karapatan. Dito pa lang, makikita na agad ang structural gap sa pagitan ng dalawang panig. Hindi naman tumatanggi ang Iran sa negosasyon. Sa katunayan, ilang beses pa nga nilang ipinahayag na bukas sila sa usapan. Pero may kondisyon. Ano ang kondisyon na hinihingi ng Iran? Una, dapat may sanctions relief. Pangalawa, dapat hindi sila tratuhin bilang talunan o diktahan ng US. Ikatlo, dapat may mutual concessions. Sa madaling salita, ang Iran ay handang makipag-usap. Pero hindi mula sa posisyong tila sumusuko. At dito nagiging komplikado ang kalkulasyon ni Trump kasi may risk sa diplomasya. Kung patatagalin ang negosasyon habang patuloy ang enrichment activities ng Iran, maaaring mas mapalapit ang Iran sa nuclear threshold. Mas tumapang ang regional posture nila. At mas magmukhang mahina ang US sa mata ng mga kalaban at sa mga kaalyado. Sa kabilang banda, kung masyadong agresibo ang tono ng US habang nasa negosasyon, maaaring umatras ang Iran at ideklarang walang saysay ang usapan. So ibig sabihin, ang diplomasya dito ay hindi simpleng pag-uusap lang. Ito ay isang high-stakes psychological chess match. Kapag ang diplomasya ay umabot sa deadlock, kapag parehong hindi gumagalaw ang dalawang panig, may isang middle path na madalas pinag-iisipan ng mga leader sa ganitong sitwasyon. Ito ang ideya ng limitadong military strike bilang pressure tactic. At dito na natin papasukin ang ikalawang option, ang limitadong military strike. Ito ay targeted, kalkulado, at may mensaheng ipinapadala. Sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, ang ganitong klaseng estratehiya ay hindi bago. Nakita na ito noon sa mga precision strikes laban sa mga target na itinuturing na banta sa US interests. May tatlong layunin ang limitadong strike. Una, magpakita ng deterrence. Ikalawa, sirain ang particular na capability. Halimbawa, ang nuclear facility ng Iran, missile sites, o mga asset ng IRGC. Ikatlo, piliting bumalik sa negotiation table ang Iran mula sa mas mahinang posisyon. Ang kalkulasyon dito ay isang mabilis, surgical strike. Walang malawakang civilian damage, walang immediate invasion. At pagkatapos, magbukas muli ng diplomatic channel. Parang shock to reset the table. Pero ang tanong, gumagana ba talaga ito sa Iran? Para sa Iran, kahit limitado ang strike ng US, ito ay pagpapakita pa rin ng agresyon laban sa kanilang soberanya. At sa kanilang military doctrine, may obligasyon silang gumanti. May posibilidad na bombahin ng Iran ang mga base ng US sa rehiyon. O di kaya'y targetin ang naval assets sa Persian Gulf. Posible ring mag-activate ang Iran ng regional proxy groups.
Pipresyurin nila ang Israel o Gulf allies o taasan ng Iran ang kanilang uranium enrichment bilang political signal at bawasan nila ang cooperation sa international inspectors. Sa ganitong sitwasyon, ang limitadong strike ay maaaring hindi magresulta sa de-escalation, kundi sa controlled escalation. Ngunit may isa pang landas, isang mas radikal na posibilidad. Kung sakaling maniwala ang US na hindi sapat ang pressure, kung sakaling isipin ng US na ang problema ay hindi lang ang nuclear program ng Iran, kundi ang mismong pamahalaan sa Iran, doon papasok ang pinaka-kontrobersyal na option. Ang ikatlong option, hindi lamang parusahan ang Iran, kundi baguhin ang rehimen nito. Sa ilang pagkakataon, nagpahiwatig si Donald Trump na maaaring ang regime change ang tunay na solusyon kung hindi magbabago ang direksyon ng Iran. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa praktikal na antas? Kung itong option ang pipiliin ng US, magsasagawa sila ng malawakang air campaign laban sa military infrastructure, mag-target sa command and control structures, posibleng cyber operations, pag-disable ng air defenses at missile systems, at strategic paralysis ng leadership apparatus. Hindi ito surgical strike, ito ay sustained operation. At ang implicit goal nila ay pahinain o pabagsakin ang kasalukuyang pamunuan sa Iran. Dito na pumapasok ang pinaka-critical na bahagi ng analysis. Para sa Iran, ang ganitong hakbang ay hindi simpleng military strike. Ito ay existential threat. At kapag existential ang tingin ng isang estado sa sitwasyon, nagbabago ang kanilang risk tolerance. Maaaring ilabas ng Iran ang buong conventional missile arsenal. Maaaring targetin ang US bases sa Iraq, Gulf states at iba pang rehiyon. Subukang harasin ng Iran ang US naval forces sa Strait of Hormuz. Hindi ito symbolic retaliation. Ito ay survival response. Ang Iran ay may malawak na network ng regional allies at mga armadong grupo. Sa ilalim ng ganitong senaryo, maaaring magkaroon ng multi-front pressure. Maaaring madamay ang Israel at iba pang regional powers. Posibleng magkaroon ng chain reaction sa buong Middle East. At kapag nangyari ito, hindi na ito US-Iran conflict lamang. Ito ay magiging regional war. Ang isang mahalagang factor na madalas hindi napapansin. Kapag ang isang bansa ay inaatake mula sa labas, kadalasang magkakaroon ng rally around the flag effect. Sa halip na bumagsak ang rehimen, maaaring mas tumatag ang suporta sa loob ng bansa. Magkaisa ang publiko laban sa external aggression at madelay ang anumang internal descent. Ibig sabihin, ang regime change ay hindi garantiya ng mabilis na pagbagsak. Ngunit ang pinakamalaking tanong, kung bumagsak ang rehimen, sino naman ang papalit? At magiging mas stable ba talaga ang Iran pagkatapos? Ang history ng regime change operations sa ibang bansa ay nagpapakita na ang power vacuum ay maaaring magdulot ng mas matinding instability. Posibleng tumaas ang presyo ng langis globally. Maapektuhan ang global shipping routes. Ma-destabilize ang energy markets. Maapektuhan ang Asia, Europe at maging ang Pilipinas sa fuel prices. Ito ay hindi lokal na krisis. Ito ay global shockwave. Kung susumahin natin, diplomasya, mabagal, komplikado, pero may pinakamababang risk ng digmaan. Limited strikes, mabilis, pero may risk ng retaliation spiral. Regime change, radical, high risk, at maaaring magbukas ng mas malawak na digmaan. So ngayon, ang tunay na laban ay hindi pa sa battlefield. Ito ay nasa decision room. Ang tanong ay hindi lamang kung ano ang gagawin ng US. Ang tanong ay kung paano babasahin ng Iran ang bawat hakbang at kung paano sila tutugon. Dahil sa geopolitics, hindi sapat ang lakas. Mas mahalaga ang kalkulasyon. Ang desisyon ngayon ni Trump ay hindi simpleng pagpili lamang ng isang taktika. Ito ay piling landas na may malalim na kahihinatnan para sa rehiyon at para sa buong mundo. Habang inaararo ng media ang bawat posibilidad, importante na makita natin ang reaksyon ng Iran hindi bilang isang abstract na konsepto, kundi bilang konkretong political at militar na hakbang na maaaring makaapekto sa milyong buhay. Kung gusto mo ng ganitong klaseng balanse at malalim na analysis, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito at i-follow mo na rin ang page natin. I-click mo ang like button kung nakatulong sa iyo ang breakdown na ito at i-share mo rin sa mga kaibigan mong gustong maintindihan ang totoong nangyayari sa pagitan ng US at Iran. At higit sa lahat, gusto kong marinig ang pananaw mo. Sa tingin mo, alin sa tatlong option ang pinakamalamang piliin ni Trump? Diplomasya, limitadong strike, o mas malawak na operasyon? Mag-comment ka lang sa ibaba. Binabasa ko ang mga insight ninyo. At madalas, doon nang gagaling ang susunod nating topic.